things are possible. All things are possible. Come on, we sing all things are possible. All things are possible. All things Your are praise, come on. possible. Your praise is always on my lips. The word is living in my heart. And I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. I adore you. I adore you. And I stand to wonder of your love. Lies and unbelief. Yan po yung ating teksto na matatagpuan natin sa Genesis chapter 12 verse 13 and the other one po, Genesis chapter 20 verse 2. Everybody knows who Abraham is. Tama po ba? At alam natin that this Abraham that we knew in the Word of God is a man of faith. Isang lalaking sa New Testament ay tinutukoy na ama ng pananampalataya, the father of faith. So tingnan po natin yung mga bagay tungkol sa kanya. Alam niyo po, ang lalaking ito ay isang mama na puno ng adventure ng pananampalataya ang buhay. So, let's proceed po. Sabi, sa Genesis chapter 12 verse 13, ganito po sabi, ito po kausap niya si Sarah, yung kanyang asawa. Nagkaroon ng famine o tagutom doon sa kanilang lugar, pupunta sila sa Egypt. Ano po? Sa chapter 12, pupunta sila sa Egypt at bago sila pumasok sa Ehipto, ang sabi niya kay Sarah, Abraham was the one talking here, sabi niya, say, I pray thee, thou art my sister. Ngayon, asawa mo, pero sabihin mo, kapatid kita. That it may be well with me. It may be well, I really don't know this in Tagalog kung paano tatagalogin. At it may be well, para hindi ako mapahamak. For thy sake, and my soul shall live because of thee. Pag titingnan niyo po itong basa dito, mapapansin niyo, he was just thinking about himself. Sa chapter 20, verse 2, ito naman po, the second time na nagsinungaling. Mapansin niyo, pagsisinungaling po ito. No? These are lies. Pero itong pagsisinungaling, they are more or less like similar na pagsisinungaling. This time, sa chapter 20, verse 2, makita natin he was again talking to Sarah. Sabi niya, and Abraham said to Sarah, his wife, she is my sister. He was actually talking to Abimelech, okay, the king of Gerar. Tapos, alam niyo po bang kaibahan itong dalawang ito? Tingnan po natin maigi para masaya. Sabi po sa Galatians 3:7, know ye therefore that they which are of faith are the same are the children of Abraham. So tayo, bagamat nakita nyo yung dalawang malaking kasinungalingan ni Abraham. Mapapansin nyo po dito, minsan pag binabasa ko po ito, nagmamangha ako sa Panginoon. Parang hindi pinarusahan yung pagsisinungaling. In fact, pag titingnan ninyo, na-rewardan pa siya. Pero ang totoo, huwag kayong magkamali. Meron po yung long-term effect yung pagsisinungaling ni Abraham. Pero linawin muna nating maigi, mga kapatid, yung istorya. So tatandaan po natin, because of Abraham, bakit ganito po? Bakit ganito gusto nating tingnan ng pag-aaral? Hindi natin gustong siraan itong mamang ito, mga kapatid. But we wanted to understand and magnify the grace of God. Instead of discrediting this hero of faith sa pamamagitan ng mga examples ng kanyang lying, tingnan natin yung biyaya ng Diyos, the grace of God. At maging pag-asa sa ating mga mananampalataya ngayon. That God can still and will always work out for you. Let's fight for our faith, no? But let's look at the grace of God because that is a greater thing that we should be able to understand in the long run. When we lie, other people suffer. Pag nagsisinungaling po tayo, hindi lang tayo yung naaapektuhan. Yung ibang tao sa paligid natin naaapektuhan din. Panahon ngayon kasi kina-qualify natin yung lying, no? Kina-qualify, maliit na kasinungalingan lang naman yan eh.
Ay, hindi yan pwede. Laking kasinungalingan yan. What's the difference between the two? Lagi kong sinasabi sa mga mentees ko, Romans 6:23. The wages of sin is death. Hindi niya kinwalify. Hindi niya sinabing, the wages of greater sin is death. At di niya sinabing, the wages of small sin is fine. Diba? Multa lang. Pag mumulta, ngayon lang yon mga kapatid. Mag-violation ko ng traffic, konting, multa. Diba? Yung mas matindi, revoked ang lisensya. Ganon. Right? Pero sa harap ng Diyos, He did not qualify that. He said, the wages of sin is death. Isa lang. Maliit sa atin, malaki sa atin, sa mata ng Diyos, the same. Wages, death. May mga asawa kayo, pag nagkakasala kayo, normally nagadamay yung asawa ninyo. Nadadamay yung mga anak niyo. So, hindi ko sinasabing hindi ako nagkakasala, madalas ako magkasala, mga kapatid. Pero yun yung kahinaan natin. At dapat nating tanggapin, no? Na yun yung kahinaan natin. Because until we accept that we cannot do things without sinning on our own, we cannot rely on God. So dapat tanggapin natin, hindi natin kaya. Para sa ganun, umasa tayo sa ating Panginoon para hindi tayo magkasala. Amen? All half-truths is a whole lie. Yung tawag natin sa makabagong panahon, white lies. Yung mga white lies. White lies are lies. Ano po? Yung mga white lies are lies. Ang mga half-truth are whole lies. Mga kapatid. So lies and unbelief are normally lumped together. Ano po? One is the result of another. Lying is a result of unbelief. Pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos, gagawa ka ng mga bagay sa iyong sariling paraan. Small sins can reappear in your life. Yung ginawa nating kasalanan, ngayon, uulit yan. Tatandaan po ninyo. Lalabas yan ulit. Lalabas ulit yan. So we have to be very careful and have to guard ourselves. Otherwise, we will be trapped in the same cycle of sinning the same kind of sin or committing the same kind of sin. So tatandaan, do not be deceived, mga kapatid. God is not mocked. Hindi siya papayag. No? Hindi siya papayag. So, last, mga bro, let God control the means by which His plans are accomplished in your life. Yung paglilingkod niyo ngayon sa Panginoon, maaaring yung reward hindi sa panahon niyo, kundi sa inyong mga anak. Pero natanggap niyo na po ang mga rewards ninyo. You have already received your rewards and your payment. What is that? Eternal life. Pag wala kang pananampalataya at hindi ka sumusunod sa Panginoon, itinuturo mo yan sa mga anak mo. Natututunan nila yan. So gagawa sila batay dyan, dun sila pinaparusahan ng Panginoon. Hindi dahil kasalanan mo. Itinuro mo eh. You taught them not to obey and follow the Lord. They will be punished for that. Pareho lang ang pagkatuto. Sama ka dun sa nananampalataya. Sama ka doon sa matuwid ang pamumuhay para sa Diyos. Sama ka doon sa nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Talikuran mo yung mga tao na maglalayo sa iyo sa piling ng Panginoon. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Your love is something on and it won't let Kung napanood mo ang video na to, tumabot ka hanggang dulo, inaaniyahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Miyerkules, alas 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!